Pero, alam po natin na itong si Senator Bato, well actually, hindi yan yung isa pang topic. Ang topic natin ngayon ay yung pagiging sa papalit-palit ng statement ni Bato. Ang sabi niya po mga kababayan nung nagsalita itong si Kerwin Espinosa na idinawit ang kanyang pangalan. Nang idinawit ang kanyang pangalan, ang sinasabi nitong si Bato, hindi ako magpapahiring. Hindi ko gagawin yan dahil nakakahiya sa tao. Ano na lang ang sasabihin ng tao? Dahil anak ng tinapa, sino ang mag-share niyan? Ako pa rin. Eh di nakakahiya. Ngayon, pakinggan nyo mga ka-GP Natics yung sinabi dito ni Bato. Ayan, I think we have already. Senator Bato de la Rosa is already on the Brett line, sir. Udang. And thank you for joining us. Thank you for coming back, sir. Senator. Yes, Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hi, good afternoon, Senator. Sir, we'll get good sir. Yes, afternoon. sir. Ani, Sabi ni Secretary. Sir, ito nga pong kay Kerwin, paano po ito? Kayo po, of course, it's one man's word against the other man's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? yes, sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Aha. Pero sir, Suntukin ko siya sa mukha, kung makita ko siya, sinungaling siya. Aha. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si Pinpin na ngayon ay senador na. Maliwana ka sa drug lord o sa dating PNP chief na ngayon ay senador na. Nako, Bato. Maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si Pinpin na senador na ngayon, okay lang sa akin. Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either doon sa Quad Committee o sa Senate? Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan, sinungaling yung Susuntokin daw niya sa mukha. Alam niyo, sa totoo lang bilang isang senador, mga kababayan, hindi ganyan ang dapat na galaw. Hindi po dapat, hindi nababagay. Kumbaga, ginagawa niyang basura, ginagawa niyang walang etiketa ang Senado sa ginagawa niyang yan. Eh kung walang kasalanan, kung mali, 'di ba? Kung yung binibintang ay libelous, then go to court. Yun lang yun. Okay. May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon. Pwede na din patawag, pwede. Pero it's not my priority, ha? Kasi magpag-budget na kami. Okay, sabi niyang ganon. Pwede niyo siyang ipatawag sa Senate. Pwede niya siya doon sundukin. Sabi niyang ganon. Okay, pwede. But not my priority, ha? Dahil meron pa kaming budget hearing. O budget deliberation o whatever. Basta budget, mga kababayan. Yun ang sabi niya. Hindi raw niya gagawin. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo, Ami, nakakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagawa ng committee niya para linisin yung sarili niya. Ulitin ko, ha? Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either doon sa Quad Committee o sa Senate? Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan. Sinungaling yung gago na yan. Okay. May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon. Pwede na din patawag, pwede. Pero it's not my priority, ha? Kasi magpag-budget na kami, busy na sa budget. Busy na kami sa budget, pero pwede rin. Pero alam mo, Ami, nakakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. So hindi raw siya magka-counter hearing. Sabi niya yan, ha? Naman ang tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko lang ganun, eh. Self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear myself. Patawag ko dyan sa hearing, eh. Sino naman ang mag-share? Ako. So, nakakaya. Hindi ako ganun klaseng tao, ang kagaya yan. Kung sa Quad po, dahil invited po kayo. So hindi raw niya gagawin. Nakakahiya. Mga kababayan, just to save his ass,
hindi niya raw po gagawin na magkaroon ng counter hearing. Nako, Bato. Hindi mo gagawin, Bato? Bakit parang ilang araw lang, saglit lang, nagbago na agad ang isip mo, Bato? Diyos ko, ito yung mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Bukod sa Kamara, magkakasaan na rin ang sariling investigasyon kaugnay ng war on drugs ang komite sa Senado na pinamumunuan ni Senador Bato de la Rosa. Nako! At kabilang daw sa imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumalag naman ang kampo ng mga kaanak. Akala ko ba hindi ka magkakaroon ng counter hearing? Bakit biglang-bigla magka-counter hearing ka to defend or to defend yourself? Ano ka nang tinapa? Saan ka nakakita, mga kababayan? Ikaw, pangalan mo ang iniimbestigahan, pangalan mo ang inisinasangkot, tapos ngayon, ikaw ang mag-iimbestiga sa sarili mo. Di ba? Sabi nga ni Abante, tinanong siya, palagay mo ba magiging bias? Ay, oo naman. They are more biased than than they are being balanced. Hi, Ma'am Mercy. Thank you so much for watching. Ng mga biktima ng extrajudicial killings dahil paano raw imbestigahan ng mga dawit ang sarili nila. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Si Senador Bato de la Rosa ang nakaupo noong hepe ng Philippine National Police nang unang ipatupad ang war on drugs ng Duterte administration. At ngayong isa ng mambabatas at chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, magkakasaraw siya ng sariling investigasyon sa war on drugs pagkatapos ng mga revelasyon sa Kamara na nagkaroon ng reward system sa kada mapapatay sa gyera kontra droga. Kasama raw sa iimbitahin ni de la Rosa ang kanyang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwama siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Akala ko talaga totoo si Bato, sinungaling. Pag sinabi ngayon, bukas iba na. Hindi ako ka-counter hearing, nakakahiya yan. Ano na lang sasabihin ng tao? Just to save my ass. Magka-counter hearing ako para lang iligtas yung sarili ko. Hindi ako ganung klaseng tao. Hindi ko gagawin yan. Hindi talaga. Kinabukasan, iba na yung tono, iba na yung timpla. Sabi niya, hindi, magkakaroon kami yan. Ipapatawag ko si Duterte. At sigurado, pupunta siya kasi mas komportable siya sa Senado kaysa sa lower house. Oh, lol. Fuck you. Ang kulit no? Sabi ni Raddy Lagumen, GPC Ermina Espino ang tunay na magsasama para maghimas ng rehas na bakal. Sinagmamalinis na Chekwang Bongo. Sino yun si Ermina Espino? Hindi ko kilala yun. Monanases, mga bobo kasi sila. Usap nyo na siya. Pwede po talaga, pero I don't think na hindi siya atin kung ako ang mag-imbita. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senador Bongo, laban sa akin, o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing. Pero diskumpiyado rito si Manila Representative Benny Abante na co-chair ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings nung panahon ni Pangulong Duterte. Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine Correct. National Police. Di ba? Oh. During the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya. Oh, bato. Sa pulka rito, sa totoo lang, alam mo, hindi ka naman, yung pinagyayabang niya kanina, di ba? Sabi niya ganon, kanino ka maniniwala? Sa dating PNP chief, na ngayon ay senador na? Samantalang Brigadier General ka lang dati. Naging Major General ka dahil kay Digong. At pagkatapos nun, naging PNP chief ka dahil kay Digong. At naging senador ka dahil kay Digong lang din. My God. Iniyabang mo yan.
Masyado kang mayabang. Sa totoo lang, hindi ganyan ang etiketa ng mga taong dapat sa tinitingala ng taong bayan. Hindi dapat makakarinig, susuntukin ko yan pag nagkita kami. Yan ba yung right panel? Ganyan ba yung dapat gawin? Pag may kaso, kung nagkamali, sabihin natin, pinagbibintangan ka lang ni Kerwin dahil siya ay namumuliti ka, edi kasuhan mo. Oh. Grabe mga ka-GP Natics, oh. Naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced. Oh. In He is more biased than actually balanced. Tama naman. Kasi ikaw yung iniimbestigahan dito, pangalan nyo eh. Pangalan ng boss mo. Tapos ngayon ikaw ang mag-iimbestiga. Anak ka ng tinapa. Flora Corrales, tama po. Yung sinuka niya, kinain niya rin. Kaya magtitiwala pa ba kayo dito? Hindi, ganito lang yan. Simpleng-simple. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Si General Bato, si Senador Bato, ginagawa niya po ito sapagkat nakikita niya sa survey, siya ay itatapon na sa inidoro. Wala na siya sa Magic 12. Sila nila Aimee nandoon na sa pang 18, pang 19. Sa makatuwid, mga kababayan, alam na nila ang future nila. Wala na silang pangalawang pagkakataon sa Senado. Ngayon, dahil wala na silang pagkakataon sa Senado, ay ginagamit na nilang nila yung nalalabing buhay nila, nalalabing oras nila diyan sa Senado. Bakit? Mga kababayan, para nang sa ganon, yung kung sino man yung mga kakampi nila na pasok pa rin, may angat at hindi masira yung pangalan, especially si Bongo. Si Bongo kasi nasa top 5 pa eh. Ewan ko ba kung bakit nakapasok pa yan sa top 5. 'Di ba? Yun na lang ang ginagawa nila. Sirain ang credibility ng Quadcom. Sirain ang credibility ng mga resource person. Kasi alam nila pabagsak na ang kanilang vote. Oh. Yan ang kinakatakot nila. At syempre, dahil nga mga ka-GP Natics, in year 2025, pag hindi nakapasok si Bato, hindi na siya makakapagtago sa parliamentary courtesy. Magagaya siya kay Roque. Pag binatawag siya, hindi ako pupunta dyan. Unang beses, pwede. Pangalawang beses, magkakaroon ka na ng show cause order. Pangatlong beses, hindi ka umattend sa subpoena. Pang-apat na beses, ang gagawin sa'yo, meron ka ng contempt order. Pang-lima, meron ka ng warrant of arrest. Oh. Diba? Maliwanag yun, mga kababayan, na ginagawa na itong si Bato de la Rosa. Gagamitin na lang niya yung pwesto niya. We will conduct a hearing just to justify at masira ang credibility ng mga kalaban. Kasi syempre, iba yung statement na gagawin nila dyan. Mumura-murahin nila yun. Sabihin niya, I will pin you down! Meron akong ebidensya! Na ikaw, ginagamit ka ng mga tao doon sa Malacanang para siraan at ituro kami. Totoo yan. Totoo yan, pero walang nilalabas. Bato. Dapat, kayong mga nandyan, gumagawa kayo ng batas. At dapat kahit papano, hindi lang gumagawa ng batas, alam nyo rin kung paano at ano ang tinatanggap ng batas. Diba? Pag walang ebidensya ba to, huwag ngak-ngak ng ngak-ngak. My God. Ang pwede mo lang sabihin, may naririnig nga ako chismis eh. Dapat ganon. O meron nga ako, ang hinala ko dyan, ganon lang. Hindi mo pwedeng sabihin, sigurado ako. Asan yung ebidensya mo? Ba't hindi mo mapakita sino yung nag-uutos sa Malacanang para siraan kayo? Anak ng tinapa.
Sinindak ba naman si yung babae, no? Diyos ko. Ng Quad, they have a standing invitation for you to face the Quad Committee. Pwede ba kayong bumarap doon? May interesado ba kayo? Wala akong interest at never ako mag-attend dyan. Kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Puro man yung demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Paano mo maniwala dyan sa Quadcom na yan? Drug lord gagawin mong resource person para siraan ng isang tao. Ginamit nyo nga rin dati si Kerwin na sabi mo drug lord. Oh. Senator, if I may ask, when was the last time that you were able to talk to Kerwin Velosa, if at all? Do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni Kerwin in the last year? The only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko siya doon sa quarter sa EIDJ. Dahil nung hearing nga, hindi ko na just imagine kung gano'ng kasinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil sabi ko, pinagkatiwala ako si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya si Kerwin. Sinabi niya na tumatanggap ng Pero sinabi mo, si Espinido malinis. Nung nakaraang interview mo, naku talaga pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krami, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa EIDJ. Kinukontak ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, sir, masama lang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya sinabi ko yon. So actually, sir, hindi yan tumatanggap sila ng Espinido na pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadalan ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. So ito katibayan din to, mga kababayan, na hindi tumatanggap si Espinido ng pera. Pero sa kabilang interview ni Bato, sinabi niya po doon na sinungaling yan si Espinido. Tumatanggap din pala ng pera yan. Di ngayon nagsasalungat na yung kwento mo ngayon, Bato. Di sinabi niya nung nagsalita si Espinido na idinadawit yung pangalan niya. Sinabi niya si Espinido, huwag kayong maniwala dyan, sinungaling yan, tumatanggap din yan ng pera galing sa droga. Tapos ngayon sinasabi niya hindi raw totoo. Kaya hindi niya tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom. Wala siya siya na sinungaling siya. At talaga, sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Sir, so you're saying, sir, that... Bakit ako Yes, sir. Bakit siya didiktahan na sinong implicate niya na that's none of my business. Siyempre hindi ako investigador. Sir, you're saying, sir, Sabi tungkol dyan. Yes, sir. Yes. Mr. Senator, sir, you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that you attended. Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird. Dahil ang kaso niya na-dismiss. At tumatakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Alvera, pag manalo yan, mag-mayor yan uli doon, kawawa ang Alvera. Pero di ba, Senator, Ito na si Llamas, mga kababayan. Barado si Bato dito eh. drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima. Hindi lang siya alis drug lord talaga. Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not. Hindi ko talaga makakalimutan yung video na to eh. Kasi nung una sinabi niya, mabiruin nyo yun? Hindi ako naniniwala dyan sa Quadcom. Bakit ako maniniwala dyan? Isang drug lord kinuha nila para maging state witness nila, para maging witness para siraan ng isang tao? Para ako maniniwala dyan sa Quadcom. Tapos di ba sabi mo alleged drug lord na rin si Kerwin nung kinuha siya ng gobyerno? Hindi lang siya alleged drug lord talaga siya. Pero kinuha nyo para gamitin, para siraan si De Lima. Wala akong alam dyan. Dan TV Vlog, shoutout Cora Vidal. Sa pool siya, mga kababayan. Sa madaling salita, etong si Bato de la Rosa, ang nakikita natin dito, walang consistency sa kanyang mga sinasabi. His words against his words. Siguro ilang oras lang ang pagitan, magbabago na yung sinasabi nito. Kaya hindi malayo, no?
Ito ang inaabangan ko eh. Anong hindi malayo, GP? Hindi malayo na itong si Bato, pagdating ng ICC, una itong kakanta. Di maniwala kayo sa akin. Pagdating ng ICC, unang kakanta ito, baka ibenta pa nito ang kaluluwa ni Duterte. Hindi totoo yan. Nakita nyo naman kung paano magpapalit-palit ng statement si Bato. Sa takot nito sa ICC na hindi niya makita yung kanyang apo, sa ginagawa niyang yan, malamang sa malamang pagpunta ng ICC dito, dinampot siya, baka una pa siya na magkanulo sa kaluluwa nitong tandang digong. Turo niya, nandun yun, dun lang nagtatago yun. Diba? Jaya, shoutout sa'yo.